What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Buti pa ang mga retired generals nagbibigay pahayag na kalabanin ang bangag na administrasyon. At isa na nga rito itong retired general na nagwika na dapat sa mga magnanakaw, sa mga korap na nauupo ngayon, mabitay sa harapan ng sambayan ng Pilipino. Natama nga naman mga kababayan, sumusobra na at harapan pang niloloko ang mga ordinaryong mamamayan. Ngunit sa kasamaang palad mukhang mas matapang talaga ang mga dating henerasyon ng mga men in uniforms personnels natin, ang mga dating kasundaluhan at kapulisan, sapagkat ang mga modernong kapulisan at kasundaluhan di umano, ayan mga kababayan, walang balls, walang mga bayag, hindi kayang ipagtanggol ang taong bayan sa sakim at mapanamantalang administrasyon ngayon under sa mga bangag. Kung kaya naman ganun na lamang kagalit itong si Madam Maharlika, na sana itong mga kapulisan at kasundaluhan natin ang nakikitang pag-asa nating mga Pilipino, ngunit sa kasamang palad napagagamit na. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita rito na itong sina Sandro Marcos at itong si Tamba bali-balita sa loob ng Malacanang na nag-aaway na dahil sa posisyon, sapagkat itong si Sandro Marcos di umano nangangarap na maging leader ng lower house at hindi na si Tamba. May katotohanan kaya ito? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito, meron akong i-share sa inyo reaksyon ni Hill Bautista, isa sa mga magagaling na vlogger. Nagbigay din siya ng komentary tungkol sa post ni General Poques. Pakinggan natin siya. Po ni General Romeo Poques, Diyan ho sa kanyang Facebook account, mga kabida. Patungkol po ito sa controversial na pagtanggal po sa pwesto o sa posisyon bilang Appropriations Committee Chairman. Ito pong si Congressman Zaldico, mga kabida. Ang pagkakaintindi ko po dito sa kanyang post, hindi ko kontento po itong si General Poques na itong si Congressman ko lang po yung tinanggal, Okay? Kasi alam naman po natin mga kabida, na kung ang pagbabatayan lang po, pinagbatayan po, kung bakit po tinanggal po itong si ko ay dahil po doon sa budget mess po, yung controversial na 2025 national budget, mga kabida, kung saan, naging party po itong si ko para magbanakas po dito sa panukalang batas po for the House version, mga kabida. Okay? Now, ang sabi po ni General Poques po, doon po sa move po ni Congressman Sandro Marcos, hindi daw dapat ang ginamit niya doon is yung chairmanship po ng Appropriations Committee, para i-vacant, Ito yung dapat daw, sabi niya. Papasahin ko lang po, mga kabida, ito po. Dapat, ang sinabi ni Rep. Sandro Marcos ay ganito. Mr. Speaker, given the extreme outrage of the Filipino people against us in Congress for continuing to make their lives more miserable with our corruption, I move to declare vacant the position of the Speaker and the other positions in the House of Representatives. So hindi lang dapat yung chairmanship po ng Appropriations Committee, kundi maging ang position po bilang Speaker of the House ang dineclare na vacant at maging lahat pong posisyon po dyan sa House of Representatives, po? Okay. Para bang gusto ko ng pagbabago po dito ni General Poques, mga kabida, Okay. Ito, patuloy po tayo. Ito, mas matindi po ito, mga kabida, I likewise move that all members of the Congress who partook of corruption and those who committed grievous sins against the Filipino people be hanged at the Quirino Grandstand in public view of the people. So move. Grabe naman ka-harsh po itong si General Poques. Gusto ko niyang bitayin lahat yung involved po sa corruption yan o sa House of Representatives, Aba, dapat lang. Hindi lang simpleng removal Gusto mo niya bitayin talaga, At hindi lang basta-basta bitayin. Okay. Speaking of bitay para sa mga corrupt officials, malala ko, yun ang yan gustong ipanukala ni Attorney Vic Rodriguez kung sakaling pala rin siyang manalo bilang senador. Viral yung interview ni Karen Davila kay Attorney Vic Rodriguez. More than 1 week na, halos 1 million na. Nung huling tinignan ko, 783,000 views in 1 week. Baka ngayon is malapit ng 1 million. So tinanong tungkol dyan sa korupsyon na yan, ang panukala ni Attorney Vic is yung plunder law
i-amend niya. 50 million ang ang considered kasuhan ng plunder sa present na batas. Gusto niyang i-amend maging 5 million lang. Pag nagnakaw ka ng 5 million, plunder na yan at kakasuhan ka na. Hindi na kailangang abutin pa ng 50 million. Tapos ang parusa, hindi lang basta preso, kundi death penalty. So, ganyan po katindi ang solusyon ni Atty. Vic laban sa korupsyon. Kung kayo ang aking tatanungin mga kababayan, payag po ba kayo nun na may balik ang parusang bitay sa mga magnanakaw na nauupo ngayon? Pakicomment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan dahil kung ako tatanungin, walang alinlangan na agree ako dito, no? Nang matauhan at matakot naman ang mga pulpul na politikong nangangarap na makapagnakaw sa kaban ng bayan. So, ito rin yung damgo o yung desire ni General Pokis na ang mga corrupt, ito, imagination lang niya ito, bitayin sa Quirino Grandstand in public view. Malala ko, panahon ng Marcos Sr., yung drug lord, nung panahon yun, bata pa ko, I think second year high school ako, first year high school, yung Lem Engsen, napatunayan na guilty siya sa droga. Nako, firing squad sa Luneta, televised worldwide. Ganon katindi ang Marcos Sr. After that, wala na. Tumigil ang problema ng droga nung panahon yun dahil yung ganong iron kamay na bakal ng Marcos Sr. So, I don't know kung anong possibility na yung gustong mangyari ni Atty. Vic na ibalik ang parusang kamatayan para sa plunder. Yun lang ang ano niya. So, let's wait and see kung mananalo ba si Atty. Vic Rodriguez. At dito sa video na to mga kababayan, hindi nga maiwasang pagsabihan, no, ni Madam Maharlika ang mga kasundaluhan natin, no, o ang mga men in uniform na hanggang ngayon nananatiling bulag at bingi sa katotohanan na may bangag tayong administrasyon. Na sila na lamang nakikitang pag-asa, ngunit bakit ganyan pa ang kanilang ginagawa, no? Nang layo naman nila sa dating henerasyon ng mga kasundaluhan na matatapang. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Kung papayagan nyo pa si Bangag na ipagpapatuloy, yung mga gwardiya natin ngayon, hindi lahat, magiging maangas ng ganyan. Magiging talagang magulo ang Pilipinas. Ngayon ay napakagulo na. Dahil ang tao nagugutom. Imagine nyo, 26 million ang gutom. Kapag gutom ka, kapit ka sa patalim. Pwede ka mag-akyat bahay gang. Pwede ka mang-hold up, manuto. Diba? Gutom ka eh. Eh ang mga putang inang mga nasa Huwad Committee, yung Bangag na yan, nagnanakaw ng pera nyo. Etong mga kapit sa patalim, ano ba ninanakaw niyan? Ba't hindi natin ginajustify yan? Anong ninanakaw na mga yan? Pangtawid gutom. Nakita nyo na ba? Lulubog kayo lalo dyan sa Pilipinas. Kaya nga kailan yung timing para mapatalsik yung putang inang Marcos na yan? Peaceful? Peaceful, mag-resign siya. Kaso Bangag yan, hindi yan magre-resign. Dahil na-i-enjoy niya ang pagnakaw. So there's no way na magkaroon ng peaceful dyan na pag-uusap. Ang dapat talaga dyan, ejection. I-eject o hilain. Diba? Yung mga jutang genimis na yan. Actually, takot sila eh. May ganyan, diba? May marami tayong mga pasabog na mga yan. Kailan magsasalita ang mga brusko? Dahil ang alam ko, nabalitaan ko na nandoon kayo sa INC. Ba't hindi kayo umaksyon? Kailan kayo kikilos? Tangay na, nagpa-fireworks na and everything, lahat na. 26 million ang gutom. Hindi nyo kaya yan, ng mga polis. 200 lang kayo, di ba? 200 kayo katao. 200,000 rather. Tama ba? 200,000 lang ang mga police officers. Yang 26 million na dyan, yung 1 million na yan, mang-hold up lang yan ng bangko, mang-hold up lang yan ng mga tindahan, dahil sa kakajutahang gutom, hindi nyo na kayang kontrolin ang peace and order sa Pilipinas. Kaya napansin ninyo, yung parlorista, yung may-ari ng parlor, pinasok, binaril, patay. Grabe, gutom no? yan. Gutom na gutom yung mga tao kaya gumagawa ng kasamaan. And aside from that, kargado pa ng pulburon. Dahil ang inyong pinuno ay pulburonic. Ha? Madam, 227 ang Totoo po yan, Madam Maharlika. Parang nagiging normal na lamang ang nangyayaring krimen dito sa Pinas. Nakakatakot na talagang lumabas. PNP at 170K naman ang AFP. Thank you, Begawar. Yun nga pala. Pagsamahin mo pa yan, 200 plus 170, that's 400K. Pagsamahin mo pang sundalo at ang mga pulis, sa out of 26 million na nagugutom ay magnakaw yan,
Kahit na 500 na lang 1:1. Okay? 1:1, ano? One criminal to one police or sundalo. Hindi pa rin. At expect nyo na patuloy na lalala ang bayan natin. Kakomment na kayo kung ano yung namimiss kong topic para may mapag-usapan tayo. We'll still have a lot of time. Nagalit yung bata kasi sinira yung bulaklak na paninda niya, sabi ni Maloy Casilian. Nakita ko nga yun, ginanon traidor din kasi itong security guard. Although nag-release na ng statement, tinanggal na yata siya sa trabaho, nag-release ng statement ang SM. Alam nyo, ako naniniwala ako na yung mga batang yan, kahit gaano kaangas yan, pag maayos ang pakikipag-usap mo, mag-respond yan kahit sinong tao, kahit, kapag kinausap mo ng mabuti, hindi yan magwawala. Baka may sinabi din siya kasi may nagtatanggol sa security guard na ito, baka yung bata, batang hamog yan or batang, what you call it, ginudge nila na yung bata daw is sindikato. Palangga, naka-uniform yung bata. Well, pwede siya magsuot ng uniform. It doesn't matter. Kung siya ay hawak ng sindikato, the more natutulungan natin siya. Kasi biktima siya ng mga sindikato. At dapat hulihin ang mga sindikato. Bakit hindi yan nahuhuli ng mga pulis? Kung sino yung mga sindikatong yan? Baka mamaya yung mga sindikato yan ay mga tao ni Lisa Tanas. Pati mga sampagita ay pinagtsatsagaan ni Lisa. Dahil ang puki ng inang yan, sobrang sugapa at takam na takam sa pera. Nakita nyo? Hindi mo pwedeng sabihin yung batang yan, ganito, ganyan. Wala kayo doon sa pwesto ng batang yun Diba? Sabihin pang hawak sa ng sindikato, maangas siya. The more na bibigyan ng kalinga ng gobyernong ito. Kesa magpa-fireworks dyan si Lisa Tanas. Wala naman sanang maghihirap na Pilipino kung matino lamang ang mga bangag na administrasyon. Tulad niyan, yung nagtrending na bata, na hinaras ng isang security guard. Hindi natin alam ang buong kwento niyan na baka nga biktima nga lang siya ng mga sindikato o kaya naman naghahanap ng buhay ng marangal para lang may pagtustos sa kanyang pag-aaral. Pero sa uli ang bagsak lang talaga niyan kung gaano kapalpak ang administrasyong ito, ang gobyernong meron tayo ngayon. At yun dapat ang sisihin, wala nang iba. Halos every other night, every week, lumalamon, lumalaklak ng alak, nagtsutsaka, nagpupulburon yung mga hinayupak na yan, dyan sa Malacanang. Tapos paglabas dyan sa San Miguel, sa Maynila, ang larawan ng kahirapan, andyan yung mga nagra-rugby, yung mga batang hamog. Hindi ba nakikita, di ba nga yan? Correct. Nasa bakuran niya, ang mga batang yan, nasa Maynila. Hindi ba niya nakikita yan? So, ibig sabihin, bangag yan, bangag. Yang mga batang nasa kalye, kaya yan tanggalin sa kalsada kung meron lang tamang leader. Kung hindi lang nila binubulsa yang mga ayuda-ayuda na yan. Yan ang nakakalungkot sa inyo. Kailan kayo kikilos? Pag ubos na ang pera, lahat, agriculture, DA, lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinakikialaman ni Lisa Tanas. Ninanakawan ng hinayupak na babaeng yan. At yan si Marcos, susubuan lang ng pulburon. Tapos na. At sunod-sunura na yan. Yan ang mga nangyayari sa inyo mga palangga. Leon Javier Vlog. Okay? Matanda na daw po. Nagsuot lang ng uniform. No, hindi yun matanda. Nakita ko bata pa. Grabe naman kayo. Hindi yun. Belikante. Hindi matanda yun. Bata pa yun. My God. Okay. Pagbigyan natin yung naratibo na yan. O ipagpalagay na natin. Pero hindi yan totoo. Na matanda. Nagsuot ng uniforme. Para what? Para kaawaan siya, para magbenta siya para may bumili sa kanya ng sampagita. It's the same thing. Yun ay produkto ng kahirapan. Produkto ng sindikato. Produkto ng adictus. So, hayaan na lang ba natin yung ating mga kababayan? Ayun, kasi more on tayo Minsan tayo pa nagkukutya sa ating kapwa. Ay, nagsuot lang yan ng uniforme. Ayun kasi yan, mga batang yan, mga rugby boys yan. Alam mo, may ganyan kayong attitude. Alam ko may mga ganun tayo, mga Pilipino na. Ayun, mga batang mo, ganyan-ganyan. Ako, yung mga nanay yan, ganito, ganyan-ganyan. Yung mga yan, pakawala ng mga magulang. Judgment. Hindi ba naiisip? They are victims. Kung may matino tayong gobyerno ang nag-aalaga sa kanila. Hanapin ang mga magulang yan, bigyan ng warning, 1, 2, 3. Pag pinabayaan mo, or hindi warning, dapat may batas tayo na ang mga batang sa lansangan na yan, although alam ko meron yan, hindi dapat yung pinababayaan ng magulang, dapat managot ang mga magulang. Child labor nga yan Sa Amerika, hindi po pwede yan. At sa ibang bansa. Di ba? Hindi pwede yan, child labor yan. So, dapat yung mga batang yan, pinoprotektahan at ini-educate ang magulang at nabibigyan sila ng trabaho. Pero paano naman i-educate ng government ang mga magulang niyan para alagaan ng mga anak? Dahil yung pondo para sa kanila, sa mga barangay, na i-educate yung mga jobless, turuan para maging mabuting ina, mabuting magulang, lumayo sa pulburon. Paano gagawin ng gobyerno ni Bangagan? Siya mismo addict. Siya mismo bangag na bangag sa pinagbabawal na gamot. Paano i-apply yan sa gobyerno, sa
barangay. Sige nga. Anong sabi ng ni Marbil? Ang pagsisingot ng pulburon ay hindi adik, kundi ito ay pamamaraan lamang para maging gising, maging dilat ang mata, para makapagtrabaho ng extra hours, hindi antok-antukin. Grabe, no? Saan kayo pupulutin, mga hitahad? Dapat ipatawag din yung Ninormalize nitong si PNP Marbil, no, ang paggamit ng droga dahil ang kanyang boss o amo na si Bangag, manggagamit din ng pulburon. Naku naman po. parents kasi gabi na sa labas ng bata at babae pa, Zaralina. Tama yun. Kaya nga, saan po nag-uugat ang problemang ito? Sa gobyerno. Kasi imbes na ang pondong yan ay ilaan sa mga ganyang problema, larawan ng kahirapan ng ating bayan, ay ibinayad kay Duran-Duran. 1.5 million US dollars. Estimate Tama. lang yun. Ang 132 million pesos na balotang isusunugin or isisred ni George Garcia. Ilang bata na nagtitinda ng sampagita ang mabibigyan ng scholarship ng 132 million pesos na yon na dilastay doon sa putragis na balotang yon. At ngayon gusto pang rambole ng numbers ng mga kandidato at gustong tamaan itong number ni Attorney Vic Rodriguez at iba pa. Ilang scholarship ang maibibigay doon sa kay Duran-Duran? Ilang scholarship ang pwedeng ibigay sa mga kabataan doon sa fireworks na every night, every other day na nagpa-fireworks o nagpa-party si Lisa Tanas at si Bangag? Ilan yan? Then BBM pa rin kayo? Bangag pa rin kayo? Kahit ngiwi na, kahit adik ng hayop na yan. Adik yan. Certified na adik. Mag-iisang taon na sa July, nung tinakot nila ako, nakasuhan nung ipinalabas ko ang video at authenticated na Bangag. Pero ni isa walang kaso. At yung pagiging kidnapper ni Lisa, ni isa walang kaso. Powerful yung mga yan. Ayaw bigyan ng aksyon. Kasi alam nila na makakalabos o madadrag sila sa buong mundo the moment na ginawa nila. So ang gagawin nila, ang ginawa lang nila, yung mga proxy cases na walang kakwenta-kwentang defamatory na kaya ko silang banggain. Kasi kung totoo na si Maharlika ay gumawa lamang ng kwento at nag-AI lamang na sumisingot si Bangag, my God, may paglalagyan ako. At kung hindi totoo na sinabi ko na kidnapper si Lisa Marcos, si Bangag Jr. sa pakipagsabwata ni Teddy Boy Locsidemo, yung angas na yan, hindi nagsasalita at ang asawa niya. Dahil inilabas natin yan, malaking kaso ang haharapin ko kung yan ay ginawa ko. Kaso may ebidensya tayo dyan. Kaya ni isang tuldok walang kinaso si Lisa Tanas kasi alam nila na makakalaboso sila. Nakita niyo yan, mga kababayan. So kawawa talaga. Ano yung mga na-miss ko pa habang kami ay nag-book signing? Bangag ang Lisa Tanas, huwag nyo nang gastusin ng pera, hindi nyo pera yan. Huwag nyo gawing negosyo ang pera ng bayan. Number 55 sa balota. Ma'am George Disgracia. O nga, disgrasya talaga yan. Okay. Itong tanga na ito. Ikaw, Victoria. Maganda ba ang buhay mo? Ano ba ang buhay mo? Mukha kang troll. Okay? Sino ang presidente mo? Bangag? Oo. Di ba, nakinabang ka nung nakalabas ka sa iskinita na hindi ka napatay at buhay ka pa ngayon. Dahil yung mga adik, ay 1 milyong adik ay nagparehab, nawala sila sa kalsada, kaya buhay ka ngayon. Magpasalamat ka kay Duterte. Yan ang ilagay mo sa utak mo. Unless na lang, bayaran ka din sa utrol ka. Hindi ka nahiya sa balat mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang daming Pilipinong tanga. Katulad mo. Boba na, tanga pa. Di ba? Hindi mo nakikita, okay lang sa'yo na nagpa-fireworks si Bangag. Okay lang sa'yo si Lisa Tanas ay mangidnap. Oh Tama my nga. God. Anyway, mga palangga. At dito sa video na to, mga kababayan, ni ating panoorin itong bali-balita na nag-aaway ng di umano itong sina Sandro Marcos at Martin Romualdez sa posisyon, no? Na gusto nilang maupo ngayon sa COMELEC on Appropriation itong si Sandro Marcos. Ngunit bakit mas pinili itong si Stella Kimbo? May katotohanan kaya to, mga kababayan? Ating sabay-sabay na panoorin po ito. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico. Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Amy yan eh. Kunwari ganito, kunwari Maka Duterte sila, pero magkakasabwat sila nasa posisyon. It's another acting. Pero kanina po may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Zaldico. Lihiti mo, hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya?
Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi, ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan. Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos, at may nagsasabi na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga 1 taon, kalahating nakaraan pa. Anong sabi ko? And it will be my stand until now. Kaya mga ganyan, napanood ko na nangyari na yan. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos. Para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM, kaya lang naman nakaupo ito si Martin. Huwag na tayo maglokohan, yan ang totoo. Correct. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, ba't hindi tanggalin? Yan ang sinasabi ko, ba't hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Drama. Bakit? Until now nakaupo. Ininsist pa rin ako kausap. Hindi, coach. Tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Eh sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na talagang may awayan sila kung matatanggal si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng salot na nadulot ni Martin dito sa ating bansa. Sana na-focus ang ating Congress. Etong 19th Congress, sana na-focus. Hindi na sa trabaho eh. Sa paninira na sa Duterte, pag-iimbestiga ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Hindi aangat ang Pilipinas sa ganyang gawain. That is not a trait of a leader. That is a trait of a politician. Ang pangit po. Hindi ko sinasabing pabor ako kay Sandro. Ang pinupunto ko lang ngayon, until makita ko na tinanggal nga si Martin, that is all drama, magkakasabwat sila, galawang sindikato po yan. Yun lang ang punto dyan. Kasi parang pinapahagat tayo eh. O ano sinasabi ni Amy? Siya ay makasara, siya ay nasa panig ng Duterte. Kung ikaw ay talagang nasa panig ng Duterte, ang tagal kino-call out ni PRRD na yung kapatid mo ay bangag, bakit hindi mo i-call out, magpa-drug test? Ganyan ang ginagawa ni Amy, it's all drama. Bad cop, good cop lang sila. I'm not in favor. Totoo yan, Coach Oli. Maniniwala lang tayo, no? Na may hidwaan niyang nangyayari kina Tambalos at sa mga bangag kung ilalaglag nila itong si Martin Romualdez. Sapagkat siya ang malaking tinik, no? Pinagmulan ng lahat ng mga kasiraan sa mga Duterte. Of Amy. Ayoko nga dumikit yan eh. Hindi ako kasama doon sa nagkukunwaring maka-PRRD pero maka-Amy Marcos. May mga trolls po yan. Mga supporters si Amy. May mga supporters yan. Maka-PRRD, maka-Duterte daw, and yet maka-Amy. Diba? Ano nangyari? Sino bang pumilit kay BP Sara? Sila Amy. Sino bang naging daan para sa magbudol? Di ba si Amy? Bakit ngayon wala siya magawa sa kapatid niya? Ang sasabihin lang niya, dikit siya ng dikit kay Sara. Anong tawag ko ron? Drama. And I will still stand doon sa sinabi ko that yung awayan nitong dalawa, yung pagkakatanggal ni Zaldico ay drama. Yun, kinikwento ko lang yung sinabi sa akin nung kausap ko. Hindi. Nagulat daw. Nagulat daw talaga si at nagalit si Martin kay Sandro. Well, abangan na lang natin. Yung totoo nga. Totoong nagulat siya. Kasi gasino ba naman tanggalin ito ni BBM eh. Pero hanggang nakaupo ito, lahat ng ginagawa nyo drama. Okay? Usapan natin ngayon itong pinaka-latest post ni General Romeo B. Puques, tungkol ito sa pagtanggal o pagsibak kay Congressman Zaldico as chairman ng Committee on Appropriations. Diba si Congressman Sandro Marcos ang nag-move to declare vacant yung posisyon ng chairman sa appropriations. Sabi ni General Puques, dapat ang sinabi ni Representative Sandro Marcos ay ganito. So ito, parang ano lang niya, imagination. Mr. Speaker, given the extreme outrage of the Filipino people against us in Congress for continuing to make their lives more miserable with our corruption, I move to declare vacant the position of the Speaker and all other positions in the House of Representatives. Likewise, move that all members of Congress who partook
of corruption and those who committed grievous sins against the Filipino people be hanged, bitay, at the Quirino grandstand in public view of the people. So moved. Nagsalita ang speaker. There being no objection, the motions are approved. So medyo wild imagination na lang ito, no? Ni General Poques. Then basahin natin ang mga nag-comments. Comments. Santos Nance, sabi niya, yes sir, dapat ganon kung gusto nilang pahupain ang galit ng sambayanan. Siguro maraming magsasaya sa Luneta. Si Steve Marlo, sabi niya, how I wish na ganyan ang sinabi. It will be very much satisfying and worth celebrating. Hindi naman ganito ang sinabi. Imagination lang ito ni General Poques. Edwin Carag. It looks, pakitang tao lang yun, sir, para kumalma tayong mamamayang Pilipino. Parang sinakripisyo na lang nila si Saldico para may aksyon. Kuno, galing. Hindi ko na basahin. Masama yung ano. Jaime said, Chicano. Sir, pwede rin. Drama lang yan. Papugi. Bodol points ba? Dahil tapos nakatayin ang 2025 budget. Next year ulit kung sila pa rin ang nakapwesto. Okay, so Konkon Dumado, sabi niya, ha ha ha, Sir Romy, marami nga ang punerarya pipila sa Quirino grandstand. Ay. Telma Patis, sabi niya, we should not believe of Sandro Marcos rhetoric. Apo at anak ng Magna yan. So, he's one of the generational blank. Hindi ko na lang basahin. Evangeline Candia. Sana ganun nga, kaso walang aamin sa korupsyon nila. Okay. Jimmy Tambugon. Tama po kayo, Sir General Poques. Parang smoke screen lang. Gawa kay Kolokoy bilang. Silang dalawa ni Tamba dapat kasama si Tamba na itiniwalag bilang speaker. Dalawa sila sa budget appropriations. Kulukoy sila. Dapat dalawa alisin. Ganun pa rin yan. Habang nandyan si Tamba, panibagong estilo na naman gawin yan. Anyway, dapat nga yan kay Zaldico imbestigahan matapos ang pagpapatalsik sa kanya na ano yun mga kababayan, after niyang makapagnakaw hindi siya makukulong, na malaya niyang nakulimbat ang mga bilyong-bilyon na pera ng taong bayan.